Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, November 30, 2023. So walang window dressing sa market natin na. So last day of November po natin, namula yung index ulit natin, negative 0.66%. So medyo matamlay yung galaw natin ngayon from the past 2 days dito sa market natin. Nag-close tayo is 6,223.73. Tapos medyo nag-breakdown tayo ng konti dito sa MA9 ng index natin. So meron naman siya konting bounce pero hindi umabot dito sa pinakamalapit dito sa MA9 natin. So nagkaroon pala tayo ng gap down kaninang umaga naman. Tapos ayan, medyo malaki yung net foreign sale natin, 320.3 million net foreign sale. So galing pa rin yata to kay SMPH yung kalahati natin. Tapos, yung mga winners natin based dito sa mga nire-review natin is mixed tayo. No? Meron mga big caps dito, sina Ali, Metrobank at saka si Meg, A-REITs. So, nagkaroon ng bounce to, Converge. So, mga blue chips pa rin, no? Yung pinag-uusapan dito at saka si Green po natin. Okay? So, nauna sa listahan po natin sa trending stock si A-REITs kasi nga po, nag-bounce siya ng, ayun, babounce din pala, no? Nag-bounce siya ng 5.85%, tapos meron siyang 40 million net foreign buy. Ayan. So meron lang nag-buy dito. Ano kayo nangyari doon sa transaction na yun? So nag-execute na yata yung transaction na yun, yung shares, property share swap nitong si Aritz natin at saka si ASN. So medyo okay na. At ewan ko, binalik na yung yung price niya. So medyo nag-bounce siya ng maganda for today's trading. Tapos si Ali, sa pre-close pala to, no? Bumawi siya kanina. So nag-drop siya kahapon, di ba? Dalawa sila ni SMPH. Pero ngayon, nag-up siya bigla ng 3%, di ba? So umabot siya ng 3.48%. So nag-up po siya niyan. Tapos meron siyang buyer, malakas yung buyer niya, 135.85 million. Ayan. Si Converge, yung isang nagtitrending si SPNEC, ito yung nandito sa listahan natin dito. Pangalawa, pero yun pa rin naman, inaabangan nila kasi yung pagbubukas nitong si SPNEC. So wala pa rin naman ngayong Thursday. Bukas tingnan natin kasi yun yung balita sa kanya. Pero walang disclosure na binigay, di ba? Hindi ko lang napansin doon sa trading halt natin, doon sa PSC Edge. Siguro mamaya bisitahin na lang po natin isa-isa para makita natin kung magbubukas nga talaga bukas itong si SPNEC natin. And so check ko na lang after ng review natin. So siya yung pangalawa dito sa pinaka-trending stocks. Pero pinaltan na lang natin siya, yung nasa ilalim dito is Converge. So hindi pa rin naman gumagalaw to, negative 0.36%. Pero gusto natin siya kasi meron siyang net foreign buy ngayon na another 17 million. Kahapon is 12 or 13 million po yung net foreign buy nitong si Converge. Metrobank, pinag-usapan siya kasi medyo nag-drop yung pinaka-price action natin sa kanya. So, nag-ano siya breakdown sa support. Tingin ko yun yung catalyst niya kaya siya nag-trending. Negative 1.77%. And then meron tayong, ito yung kalahati ng net foreign sale. Dalawa sila ni S&PH. 154.88 million. So net foreign sale siya. Tapos si Green, yan, dito pala naliktawan natin. So drop ulit siya. Mas mababa na siya sa 0.25 ngayon. Negative 0.23 na lang yung price action niya. So negative 4.23%. So sa ngayon kasi, di ba sobrang hina ng mga small caps na stocks natin. So especially mga low funda na stocks natin, medyo battered tayo. Medyo malapit na rin siguro yung bounce ng mga to. No? Kasi dami natin nakikita small caps na malapit na or nandun sa oversold na market po natin. Tapos lastly, si Meg. So marami yata nag-anticipate na breakout na ito. Nag-up siya ng 1.48%. Tapos meron tayong, ayan, good vibes naman siya. Meron siya net foreign buy. Umabot siya ng 37.27 million. Okay? So walang masyadong exciting dito sa mga trending stocks natin. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence na lang po kasi may risk na involved sa trading sa market. And then, para updated ka sa trading stocks review, follow mo lang ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel po. Subscribe ka lang or kung gusto mo ng guide, join ka po dito sa ating pinaka-trading community. Ayan, meron po tayong membership or kung gusto mo mag-support, pwede rin naman. Ayan. So, ito po yung ating, ayan, salamat sa mga nagre-review pa rin nito, nanonood pa rin sa atin. Mababa yung view natin kahapon.
817 lang siya. So yung trending stocks natin, check mo na lang po para makita mo yung news ng mga pinag-uusapan na stocks sa PSE market, company reviews, sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSE stock market studies naman. Mga basic lang po. Tapos sa crypto, follow mo lang ako dito sa Palaboy Trader crypto account natin para sa mga play to earn games. Kaya lang medyo nanganganib yata sa Pilipinas si Binance. Siya po yung pinag-usapan sa cryptoverse natin kasi ang daming nabalita na sa lahat eh. So sina Reuters, sino ba yung mga sikat na digital magazine natin. So si Binance kasi 'di ba kapon sabi natin si SEC is nagsisik sa National Telecommunications Commission sa NTC na iban yung Binance sa Pilipinas kasi wala daw siyang license to operate sa Philippine markets natin. Ayan. So bad news para sa mga meron pong gumagamit ng Binance na platform. Double check mo na lang po baka mamaya dahil mo niligay diyan. Hindi ka maka-withdraw. Ayan. So follow mo din ako dito sa ating mga social media, dito sa Facebook account para updated ka sa mga news about sa market. Palaboy Trader Facebook page. Ayan. Same lang, pili ka lang po. Bodega Peak para sa articles sa local market, sa US market, at saka dito sa crypto. Tapos money earners sa mga side hustles po natin. So malit lang naman yan. Pero at least meron po mapasok sa atin. So check mo na lang po yan. Tapos yung mga balita natin sa ngayon, kukunti din yung yung mga nakikita natin na balita dito sa market. Ayan. So net forex selling tayo, not so good. Ang laki ng turnover pala So may mga block sale yata nangyari, 7.9 billion. So net foreign sale tayo 320 million. Ang tinamaan dito is holding firms. So ibig sabihin yung mga big caps na stocks natin. Tapos bumawi ulit si property, nag-drop tayo 3% sa kanya kahapon, di ba? So nag-up siya ulit ng 1.08 kasi may pahabol si Ali. Mukhang may pumupondo kasi bumalik ulit more than 100 billion yung nakita natin sa kanya. So foreign funds bought si Banco de Oro, BPI, SLF, ASEAN, AP, DNL, CHP, si ABA, ACGGS, Ali, Eritz, ayan, nag-bounce si Eritz natin. Philreat, FLI, MEG, at saka si PLDT naman natin. Ayan. EI gets solar rooftop project in Lipa City. BOC, Bank of Commerce, partners with Infosys, Finacle to help accelerate digital transformation. DFNN collaborates with agencies for plug-and-place HPP. Ito naman yung mga binenta ng mga foreigners natin, Metro Bank, Security Bank, Alter, FGen, ANI, CNPF, AAB, AGI, RCR, Robinson, Globe, SEB, ICT, at saka si Bloom. Ayan. Binance, ayan, statement on SEC ban. Ayan. So, very significant po yan. Sabi ko nga sa inyo. Dito sa Malaysia, nakaban na si Binance. So, hindi mo siya ma-access dito sa Malaysia. So, diyan lang sa Pilipinas, di ba? Pero yan, we acknowledge and respect the statement made by the SEC of the Philippines at Binance committed to aligning with applicable local regulations. So, di pa rin kasi niya ba't kaya wala siyang permit, no? Sa Pilipinas, kung sa Binance natin, ayaw magbayad ng tax. AP, up siya ngayon, no? 1.35%. Avoidance Power aims to double net sellable capacity to 9,000 megawatts. ICT for value send at 267 kasi umakit siya kapon, di ba? So medyo may speculations. EEI, ba nag-bounce? So Mary Mediatrix Medical Center partners with EEI Power Corporation. Okay, so may nag-review sa kanya kanina. APX, hindi ko napansin kung nag-breakout ulit to Asian gold miners rise after bullion hits highest since May on bets the Federal Reserve will start cutting interest rates next year. Tapos sa top losers natin, si Ali kanino, pero umabol din siya kanina umaga. Si PERC declares, ayan, may dividends po, 0.05 regular cash dividend. Mondinisen, meron din siyang 0.12. ASN Corporation, ang daming expansion nito. Signs term loan facility, pero syempre, dami din yung utang. Worth 20 billion peso. So the Board of AREITs approves property for share swap transaction with Ayala Land Incorporated and its subsidiaries. Ayan, so meron siya ulit dito kay Ali.
Ayan. So siguro kaya nag-spike si Aries natin. SMPH, nag-drop to, di ba? May net sell tayo. SM Investment, proxy for consumption. Recovery, SMPH, lifestyle sites appeal to Philippine young population boost malls growth. Si Aries, ba't nag-drop dito? Nag-bounce na kanina. Okay. So ACR completes CP program, ASEAN formalized 20 billion term loan. ICT said phase 3A of BICT expansion in Melbourne is expected to be finished by December. Okay. So Germany, ang kanya inflation, uh, bumaba siya, di ba? 2.3%. Estimate is 2.7. Ayan, so parang bumaba siya pero sabi niya tumaas. Ali, ayan, so nag-bounce na si Ace N. Nag-bounce na rin to kanina, di ba? Fitch Ratings forecast nickel price to drop 20,000 per ton in 2023 from 25,000 in 2022. Ayan, pero si gold umakyat, di ba? Yung kanyang price action. Okay? So US Q3 GDP price rise 2.3%. So, mas mababa siya sa mga forecast. Share buyback, Robinsons, Mrs. G, i-reach, okay. So, ito yung news kanina umaga. So, double check nyo lang po. Philippine SEC seeks to block access to Binance in the country. Ayan. So, meron pa naman daw, coins.ph. Pero, syempre, nandito kasi yung platform for trading din kasi itong si Binance eh. Areas to buy Seda Leo Hotel in El Nido, Palawan. So, ito pag-aari ni Ayala Land Incorporated naman natin. Okay? So, asan na yung summary ng US market? Medyo sideways po yung galawan nila. Pero ngayon, para malakas yung futures ng US market naman natin. Okay? So anyway, paka-check na po yung ating Patreon channel. So malapit na bukas or December 2 yung opening ulit natin sa kanya. So sa mga gusto pong sumali sa trading group natin sa Philippine Stocks Market Trading Investing, check nyo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay, so refresh natin to. Okay, so umaga pa lang talaga namula na si 0.03 yata yung opening natin dito, negative. Tapos dumiretso tayo until second half. Tapos may konting bounce tayo ng second half naman natin. So, umabot tayo 6 to kanina. So, anyway, matamlay, malamya yung galaw ng market natin. So, malamya din tayo mag-review. As of now, 7.81 billion yung transaction. May mga black sale to. 6,223.73. So, loss nga tayo ng 0.66. Kasi nag-drop yung mga holdings natin sa mga big caps. SM, ayan minus 3%. Ba, ICT. Parang bull trap lahat ng breakout ngayon. ICT minus 3.14 kasi nagbe-breakout to eh. Jollibee, di ba? Nag-breakout din. Bumagsak din. Negative 3.08. AGI minus 2.58 at saka si MER minus 3.74. So, parang nagpapalitan lang siya, no? Pag akyat nito, ilang araw babagsak. Tapos minsan naging trap pa siya. So, dito sa winner wheel ko, no, nag-spike ko. 7.58 pala. Ayan, Monde. So, siguro sa dividends, 4.61. Ali, 3.48%. And then ASEN, bumami, 3.0%. 70% foreign. And then, walang masyadong net trade sa local. 30%. O siguro gawa ng mga transaction sa Kasi malaki to. 7.81 billion. So, 320 million net foreign sell. So, punta tayo sa winners. Penny stocks, Wilcon. So, 7.58% nagap siya ngayon. Hopefully, yung reversal. Kasi nagda-downtrend siya Wilcon. A-REITs, 5.85. Monde, 4.61. M-REITs, baka yung mga REITs bumawi, 4.17. Ali, 3.48. Ganun din si DNL, nabuhay. FCG, nag-bounce, 3.28. EI nag-bounce ulit 3.16, now 2.7 at saka si PLDT nag-up siya ng 2.63%. So dito sa losers, pinakaano natin si Inex, ayan no. Grabe si Inex no. Nasa ilalim na to eh. 52 weeks low ulit, minus 6.31, Max minus 6.67, SSP minus 5.66, Green minus 4%, ganun din si Lotto, si Col nag-drop din siya 4.06. At same pa ba? SM minus 3.4. Upson minus 2.94. At saka si Aboites minus 2.5%. Okay? So, kailan kaya natin mararamdaman yung Christmas rally natin. Mukhang wala din yung yung mga bounce natin last time. So, tingin tayo dito sa galaw ng market.
Breakdown tayo dito sa MA9. That's so good news ha. So nagre-retest siya, naghanap siya ng support after niya mauntog dito sa MA100 around 6,327. So okay, hindi malakas yung support natin sa MA9. Retest tayo dito bukas sa 6182. So ang best scenario natin kasi medyo nagbi-breakdown yung yung itsura ng RSI. Ang best scenario niya kasi mahina. Mag-drop pa siya and then pag Friday na naman, no? And then pagdating ng closing natin, saka siya mag-bounce para magkaroon tayo ng retest dito sa support sa 6182 and then magkaroon siya ng next na higher low formation. Kasi ito yung isang low natin na nagawa. Ayan, so ito isang low. And then, di ba, ang hinahanap natin last time, high eh. So, ayaw niya, nauuntog siya. So, maghanap siya ng another na higher low formation. So, siguro as long as hindi naman tayo mag-drop below 6,000, nothing to worry too much sa PSE market, hopefully. Ayan. So, kasi palabas na naman yung nakikita natin na galaw ng ating foreigners. Bukas pa rin naman yung ating MACD pero medyo pababa nga po siya. At Friday pa naman bukas, no? Hopefully maganda yung galaw natin kasi dito sa nakikita natin sa galaw sa US, mukhang okay naman siya. So Nasdaq is up 0.21%, Dow Futures 0.43, and then si S&P is 0.1864. So mukhang berde mamaya. European markets, okay, malakas. Asian markets, mixed tayo pero parang nakita ko mas marami yung berde. Konti lang yung mapula na nakita natin dito sa Asian markets. Okay, so Cryptonatics. Ayan, so double announce natin si Binance sa Pilipinas is balak iban ni Security and Exchange Commission po natin. So double check na lang po kung marami kayong amount sa Pilipinas. Pwede ka pa rin naman mag-withdraw pero syempre out of the country na siya, di ba? So meron namang ginagawa eh. So ayoko na lang sabihin dito. May ginagawa para ma-access yung yung Binance po. Pero syempre hassle siya kasi kung dati last time nagti-trade ka sa, 'di ba, pag magba-buy and sell ka ng crypto, hindi naman siya direkta sa cash, 'di ba? So hindi naman siya pwede. Gumagamit tayo ng third party, yung mga binibilhan natin doon, 'di ba? So kung ibaban siya sa Pilipinas, ang hirap mag-transact, 'di ba? Kasi pwede siya sa ibang bansa pero sa Philippines mas siyempre yung trust mo, 'di ba? Sa mga Pinoy. Ayan. So anyway, i-confirm niyo na lang doon sa mga merong Binance later on. So maraming bad news dito sa Binance natin. So Bitcoin, nag-stay naman siya. So nag-38K to kapon, 'di ba? 37.87. 2,000 na siya ngayon tapos 228 si BNB natin. So mix tayo. Mas marami natin yung mapula na nakikita natin kaysa Verde pero mix yung galaw po dito sa crypto. Okay? So balik tayo dito sa chart. Refresh muna natin. Pag-usapan na lang natin yung mga trending stocks natin kahit na medyo malamya yung yung galaw ng market. So A-REITs, mga ka-A-REITs, yung mga merong hawak. So pati si Embrick, di ba, nag-bounce siya. So maganda nangyari sa kanya kasi ang lakas na rin ng drop niya eh. So syempre, maraming worry dito kay A-REITs natin. Mula dito sa breakdown natin sa support, nag-drop na siya ng 12%. Pero good, at least umakyat naman siya ng 5% for today's trading. Fundamental wise, 'di ba? Okay naman si Aries natin. Kaya lang hindi natin ma-interpret last time, 'di ba? Sabi natin kung good news o bad news. Kasi ayaw na market yung yung share swap. Pero ngayon may another deal siya kay Ayala Land Incorporated naman kay ASN dati yung isa. At yun, nag-bounce naman yung galaw natin sa kanya. So ito ngayon yung trend na tinitingnan natin sa kanya. Ayan, so double check na. Laki ng ng trading range ni Erich. Nagta-try siya mag-breakout dito pero nauntog siya and then meron siya mga malalakas na drop. So lakas mang shakeout ng mga to kasi more than 10% yung mga galawan na yan. Okay? So anyway, good news for today para sa mga Erich holders po natin, long-term holders, nag-up siya ng 5.85%. Tapos, kahit pa paano, meron siyang karga, umabot siya ng 40.43 million net foreign buy-in. Si Mandarin ang sumasalo dito, RCBC, and then, ayun, si JP Morgan naman yung taga-benta kay E-REITs natin. Okay? So, baliktad, no? Kasi gusto natin makita sa buy side si JP Morgan naman. Next, si Ali. So, last minute itong si Ali natin na umakyat. Oops, rather Ali, hindi Ali. Ayan, so nag-up siya ulit. So, very good. Nag-bounce siya sa MA9 at tumuloy yung
yung galawan natin. So, syempre, good vibes tayo kasi gumalaw. Balik tayo dito sa 33. Okay, nilagay natin na resistance kahapon is 31.5. Pero malakas yung di ba? Kung nakita mo yung net foreign buy niya. So okay yung RSI, okay yung MACD, okay yung volume, okay yung price action. So although last minute, sabi nga nila, yung nakita natin ng pump dito kay Ali natin, pero malaki di ba? 135 million net foreign buy. Kahapon nag-drop si Ali, ayan may listahan ako, nasa 26.09 net foreign buy din siya. So, alam mo na, di ba? May gustong magtulak ng price natin, which is, syempre, yun ang gusto natin sa kanya. Nagkapulit siya. UBS, ayan, mga malalaki yan. UBS, Regis, ang buyer, Mandarin, nagbabayad talaga si Mandarin. Regis, CLSA yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so good vibes tayo, kaya inakyat na natin. So, pwede rin naman, lagay mo lang muna dito sa 32 kung medyo conservative sa kanya. Pero meron siyang meron siyang net buy. Ayan. So, hopefully good catalyst po yung mga nakikita natin na net foreign buy kay Ali. News-wise, yun, yung share, yung another transaction nila, itong si Aries natin. Okay? Next, si Green. Okay, malalim na. Palalim ng palalim si Green natin, 0.249. So, below na siya ng 0.25, yung pinaka-psychological support. Pero halos nandun din lang naman. So, siguro hindi pa naman totally breakdown yung price. Kaya lang syempre, napaka-bearish ng galaw natin sa kanya. So, papunta siya dito sa oversold. Parang pupunta sa oversold si Green. Yung MACD medyo bearish din siya. Okay? So, naghanap siya ng support. Hindi natin makita wala pa So, hindi natin masabi kung support na ba yan o nang-shake out siya kasi nandito lang siya and then dapat meron tayo at least consecutive days na green. Kagaya siguro, ganito yung pattern niya. Ayan, meron siyang breakout. So, nakita natin medyo nag-up yung move niya pero dito wala pa. So, kaya medyo bearish tayo dito kay green naman natin. Okay? So, wala din kasi tayong news na masagap. Minus 4.23% loss for today. Laki din yan. 175,000 net foreign buy. Paul Evergreen, buyer UFMS, yung ating seller. And then si Converge, yan, in lieu of SPNEC natin, kasi wala naman antay na lang natin yung opening po ni SPNEC natin. Ayan. Hirap pa rin si Converge natin. So, pero nandito lang naman siya. Okay, bearish pa rin yung yung mga indicators natin. Yung MACD, medyo okay yung MACD niya. Kailan hindi kasi makarangkada yung price. So anyway, hopefully magstay siya kasi nakita naman natin meron siya ulit another net foreign buy for today. So nag-drop siya, negative 0.36%. Malit lang. 70 million net foreign buy. Si Mandarin, no? So namimili sa Pilipinas ngayon si Mandarin natin. Maybank UBS yung ating pinaka-main seller. Ang daming nagbabargain hunting si Mandarin. Yan, bantayan natin yan kasi yan yung mga mga bigatin na brokers. Next, Metrobank. So meron tayong pullback or rather breakdown sa support. So pinag-uusapan na rin siya kasi nagbi-breakdown kasi yung price action. Pero fundamental wise okay naman si Metrobank. Yun nga lang wala pa siyang bottom. So actually yung mga banks natin kagaya ni na Security Bank, tinitingnan ko dito So medyo battered din, nag-bounce siya ngayon pero battered din yung yung galaw niya si BPI. Okay, buti pa si BPI. Si BDO, okay, medyo nagbabounce na yung iba. Okay, so eto si Metrobank medyo tinamaan. So nag-drop siya ngayon. Hopefully makarecover kasi okay naman yung funda. Negative 1.77% loss for today. Okay, lakas. Minus 154 million net foreign sell. Macquarie, Papa ang buyer. Dito naman nagbebenta si Mandarin. Ayan. Yung binenta niya dito, nilagay niya doon sa mga mababa yung price na stocks natin. Okay? So, siya pala yung trigger natin ngayon dito sa PSE market. Meg, yung pinaka-last natin dito sa discussions. Okay, so siguro magbe-breakout na rin eventually si Meg. Kaya lang kasi yung market natin ayaw mag-breakout yung mga candle po natin. Ayan. So okay naman siya nandito sa above RSI 50. Hindi rin naman masyado gumagalaw yung price. So lagyan na lang natin siya ng range dito. Ayan. So either mag-drop, mag-up, pero kung diyan lang naman, sideways lang yung interpretation natin dito kay Meg natin. So pero baka gusto na rin i-breakout, no? 1.48% up for today kasi meron palagi siyang net foreign buy from past few days.
37.2 million na foreign buy. Ayun si Mandarin ulit. So namamakyaw si Mandarin JP Morgan naman yung seller natin dito kay Meg natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So mga ka-SPN Easy Natics natin, abangan nyo lang po kung meron bukas opening sa kanya. Kasi yun yung balita. Pero hindi ko nakita Hindi ko na double confirm po kung may opening na. So anyway, bukas malalaman din naman natin yan. Start of the day kung magkakaroon siya ng disclosure ng kanyang opening time. Okay? So, and then as usual, syempre, mahina pa rin yung market natin. So, tingin-tingin na lang tayo ulit ng mga stocks na pwedeng bilhin for the coming few days naman. Okay? So, yun lang po yung ating review. May one day pa tayo. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide. At trading committee, kung gusto mo sumali sa atin, so open po siya December 2. Check mo na po yung ating Patreon channel. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.